Pero sa mga, sabihin na natin na mga matatagal na mga Kristiyano at nagbabasa naman kayo ng Bible at maaaring narinig nyo na ang kwentong ito'y magre-remind sa atin ng mga bagay na kailangan po natin para tayo ay sumulong at lumago sa atin pong buhay Kristiyano. Kaya bilang pasimula po, anyayaan ko kayong tumayo at basahin po natin yung Numbers chapter 13. Simula po tayo sa verse 1. Ang sabi po ng Bible, "And the Lord spake unto Moses, saying, Send thou men that they may search the land of Canaan, which I give unto the children of Israel. Of every tribe of their fathers shall ye send a man, everyone a ruler among them." Verse 3. "And Moses by the commandment of the Lord sent them from the wilderness of Paran. All those men were heads of the children of Israel." And then in verse 4, nagsimula po yan hanggang verse 15, makikita po natin yung mga pangalan ng lahat po ng mga pinadala doon sa Canaan land. At kung bibilangin yan ay 12 po sila sapagkat one from every tribe. At dalawa po riyan na ating pong pag-ukulang pansin maya-maya ay si Joshua at saka po si Caleb. Patuloy po natin yung pagbabasa natin sa verse 16. Ang sabi po riyan, "These are the names of the men which Moses sent to spy out the land." Now, yung salitang spy, ibig ko sabihin, they went there in secret. Okay? Upang manmanan po nila yung lupa at saka yung mga nakatira doon of what kind of country or what kind of land they will be getting into. Ang sabi po, "And said unto them, Get you up this way southward and go up into the mountain and see the land, what it is, and the people that dwelleth therein, whether they be strong or weak, few or many, and what the land is that they dwell in, whether it be good or bad, and what cities they be that they dwell in, whether in tents or in strongholds, and what the land is, whether it be fat or lean, whether there be wood therein or not, and be of good courage, and bring of the fruit of the land. Now the time was the time of the first ripe grapes. So they went up and searched the land from the wilderness of Zin unto Rehob, as men came to Hamath. As they ascended by the south and came unto Hebron, where Ahiman, Sheshai, and Talmai, the children of Anak, were. Now Hebron was built 7 years before Zoan in Egypt. And they came unto the brook of Eshcol, and cut down from thence a branch with one cluster grapes, and they bare it between two upon a staff. Malalaking mga ubas yan. And they brought of the pomegranates and of the figs. The place was called the brook Eshcol because of the cluster of grapes which the children of Israel cut down from thence. And they returned from searching of the land after 40 days. Patuloy po tayo. And they went and came to Moses and to Aaron and to all the congregation of the children of Israel unto the wilderness of Paran to Kadesh, and brought back word unto them and unto all the congregation, and shewed them the fruit of the land. And they told him and said, We came unto the land whither thou sendest us, and surely it floweth with milk and honey, and this is the fruit of it. Nevertheless, the people be strong that dwell in the land, and the cities are walled and very great. And moreover, we saw the children of Anak there." Mga giants po ito. "The Amalekites dwell in the land of the south, and the Hittites and the Jebusites, and the Amorites dwell in the mountains, of the Canaanites dwell by the sea, and by the coast of Jordan." And Caleb stilled the people before Moses and said, "Let us go up at once and possess it, for we are well able to overcome it." But the men that went up with him said, we be not able to go up against the people, for they are stronger than we.
And they brought up an evil report of the land which they had searched unto the children of Israel, saying, The land through which we have gone to search it is a land that eateth up the inhabitants thereof, and all the people that we saw in it are men of great stature. And there we saw the giants, the sons of Anak, which come of the giants, and we were in our own sight as grasshoppers, and so we were in their sight. Manalangin po tayo. Panginoon, we ask that you bless the message today. Lord, I ask for physical strength today. I pray, Lord, that you will use this voice para ihatid ang mensaheng gusto mong marinig ng mga anak mo ngayong umagang ito. Pagpalain mo kami, Panginoon. We are here for a purpose. Nawa, Panginoon, hindi masayang kung bakit nandito kami, because we want to hear from you. And Lord, we pray that the Holy Spirit will convict us today as a preparation for our coming anniversary. We pray that our hearts will be prepared, our minds will be focused, and ourselves will be dedicated again for your glory and for our church. Maraming salamat po sa iyong gagawin. In Jesus' name we pray. Amen. Kayo po ay maupo na. Maraming pong salamat. So nakita po natin dyan yung verses of chapter 13 na yung instruction ay to send 12 spies. Pero ito pong pagpapadala ng 12 spies ay hindi po original thought ng Panginoon, sapagkat yung pong pinakaunang command sa kanila, go and possess the land. But because of their doubts, because of their frightened spirit, sila po ay gustong magpadala. So, kung tutuusin, it was not the original idea of God, but because of their hard-heartedness, pinadala nga ng Panginoon para ipakita lang sa kanila kung anong klaseng bayan o lupain yung pinasasakop ng Diyos sa kanila. So God's plan was for them to go straight and possess Canaan land. It was their doubts that sent these spies to search the land. And then makikita mo yung verse 17 to 20, let's go back there, na yung instructions ay binigay niya sa kanila. Ang sabi po doon sa verse 17, And Moses sent them to spy out the land of Canaan and said unto them, Get you up this way southward and go up into the mountain and see the land. Manmanan ninyo. Obserbahan ninyo yung lupain. Kung anong klaseng lupain ito. At tignan ninyo kung anong mga klaseng tao ang nananahan doon. Kung sila ba ay malakas, makapangyarihan o mahina. Kung sila ba ay kakaunti o sila ay karamihan. At ang sabi, kung ano yung lupa na nando doon, kung ano yung kanilang tinatangkilik doon, ito ba ay mabuti? Ito ba ay hindi mabuti? At kung anong mga bayan ang kanilang pinananahanan, yung kanilang mga tirahan, sila ba ay nakatira sa tolda o sila ay nakatira doon sa matitibay ng mga bahay? At kung anong klaseng lupa yun, kung ito ba ay mataba o ito ba ay payat, ibig sabihin ay parang walang mabubuhay na matagal doon. Ang sabi niya, marami pang kakahuyan doon. O ito ba ay tuyot at tigan? Ang sabi niya, magpalakas kayo, magpakatapang kayo, maging matatag kayo. At sabi niya, and bring fruit, magdala kayo ng mga bungang kahoy nito. Ang sabi niya, now the time was the time of the first ripe grapes. Ito po ay tamang panahon, katulad ng ating inawit, hindi naman kami nag-usap po ng nagpa-special number. Sabi niya, in everything there is a season. So ito po ay great opportunity for them. That's the exact time for them to go upang makita nila kung gaano kaabundansya yung lupain na kanilang sasakupin. Pero in verse 21 and 25, makikita mo riyan from verse 21 to 25, makikita mo na sila nga ay pumasok doon at sila ay talagang tiniktikan nila at tinignan nila yung mga tao doon. Kaya nga ngayon, nung bumalik sila, meron silang dalawang klaseng report. Yung 10, nagkakaisa sila sa masamang report. Subalit yung dalawa, si Joshua at si Caleb, meron silang magandang report.
Now, let us review the report of these men, kung ano yung nakita nila at kung ano yung response ng mga tao sa kanilang report. Let's begin looking at verse 26 to 29. Anong sabi ng 26 to 29? But they returned to of like, I'm sorry. (26 to 29). I'm losing my page here. Ang sabi doon sa verse 26 to 29. And when they went and came to Moses and to Aaron and to all the congregation of the children of Israel unto the wilderness of Paran to Kadesh, and brought back word unto them and unto all the congregation, and shewed them the fruit of the land. Dala-dala nila yung grapes at saka yung lahat ng mga prutas na kanilang daladalon. Pero sabi sa verse 27, and they told him and said, We came unto the land whither thou sendest us, and surely it floweth with milk and honey. And this is the fruit of it. Parang ganito yan, parang good news, bad news. Good news muna. Nakita namin na ito ay mataba. It floweth with milk and honey. With milk and honey sapagkat maraming mga baka doon. At honey sapagkat maraming mga bulaklak siguro doon. Maraming mga prutas kung saan napuproduce yung honey. So, good news muna. Alright? And then, ang sabi sa verse 28, nevertheless. Diba? Yun naman kung minsan, nevertheless. Subalit. Alright? Good news. And then, nevertheless, the people be strong that dwell in the land. And the cities are walled. Mahirapan tayong sakupin ito sapagkat napakatatangkad, napakalalaki ng mga taong yun. At saka yung mga bayan doon ay nababakuran, sabi ng malalaking muog. Sabi niya, great walls. Ang sabi niya, and the cities are walled and very great, and moreover, we saw the children of Anak there. Yung mga anak ni Anak. Ibig sabihin, ito yung mga higante, mga 10 to 12 feet ito. Ito yung mga ancestors ni Goliath at saka yung mga kapatid ni Goliath. And then, hindi lang yun. Ang sabi, yung mga Amalekites, nando doon. Yung Amalekites, alam natin, mga yun, perennial enemy. Sila yung mga umahabol sa kanila. Nung sila hindi nagtaloy in 40 years, they were roaming around the wilderness, at itong mga Amalekites ito yung mga nag-aambush sa kanila. Ito yung mga kaaway nila sa wilderness. Sabi niya, the Amalekites dwell in the land of the south. At saka yung mga iba pang mga lahi, the Hittites, and the Jebusites, and the Amorites, and the Electric Lights, dwell in the mountains, and the Canaanites, and the Gileadites, dwell by the sea, and by the coast of Jordan. So ang dami lang kakaharapin. Alright? Alam niyo, ang title po ng ating message, Hindrances to where God wants you to be. Mga balakid kung saan nais ng Panginoon na marating mo, subalit hindi mo nararating sapagkat may balakid. Alam natin, ang purpose ng Panginoon sa atin is to be like the Lord Jesus Christ. Amen po? To be in the image of the Lord Jesus Christ. Ang mga iba sa atin, merong perfect will of God sa atin. Merong purpose ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya lang hindi natin nararating sapagkat meron tayong nakikita mga hindrances. I hope to God, after 28 years, ang church po natin ay patuloy na mananakop. Mananakop ng mga teritoryo, mananakop ng mga cities, mananakop ng mga bansa para po sa gospel of the Lord Jesus Christ. And this coming anniversary, sana po makatawid tayo. Ito pong Kadesh Barnea, ito pong kinalalagyan nila. They were just coming out of Egypt. At wala pa yung 40 years in the wilderness. Alam niyo kung bakit nagkaroon ng 40 years in the wilderness? Sapagkat ito pong mga report ng 10, na hindi sila nagnais na sakupin nila yung promised land. At dahil doon, nangatakot po sila at umatras sila. Instead of going straight to the promised land, nagkaroon po ng 40 years in the wilderness. Okay? Unang-una po sa lahat, kung babasahin natin yung verse 28 and 29, the children of Anak or Anakims were giants, no? Yung mga ancestors of Goliath and his brothers. At saka yung the hidden nations and their walled cities. Unang-una po sa lahat na naging hindrance sa kanila, they overrated the people of the land. They overrated. Pagkasalitang overrate, ibig sabihin ay ina-ascribe mo sa isang bagay o sa isang tao
ang tunay na kalagayan niya masyadong mataas kaysa dito sa tunay na kalagayan. Halimbawa, I always say this. Alam niyo ba yung Starbucks? Siguro almost everyone loves to go to Starbucks, tama? Pero libang Starbucks, overrated yan. Sapagkat mayroong mas masarap na kape yan. Lalo na yung kape ng Graceway Bible Baptist Church na lulutuin natin sa counter doon, magiging coffee shop yung sa lobby. Dito na po kayo pagdating ng panahon. Na kung minsan, ino-overrate natin yung mga bagay. Mabalik lang ako na nakita ko talaga si Brother Danred at saka si Brother JL. Alam niyo ba mga coffee expert ang dalawang yan? Sampulan nyo nga sila para maniwala sila. Well, let's go back to the message. They overrated the people of the land. Ang sabi nila, malalaki ang mga yan. Hindi natin kaya ang mga yan. Totoo naman, by human ways and standards, Israel was out of for a national disaster. If they go inside the Canaan land, talagang national disaster ang nag-aabang sa kanila. Sapagkat ang mga nations na ito, yung mga anak ni Anakim, they were not only big, they were not only huge, but these nations were warmongers. Walang ginawa ito kundi mag-aaway-away lagi. Talagang laging may giyera sa Canaan land and fought each other constantly. So sana itong mga to sa laban. Are you with me? So yung pakikipaglaban was their life plundering one another. Gegerahin, kukunin yung mga ari-arian. Ganun ang kanilang buhay. Experience-wise, it is going to be a genocide for Israel. Kung sila'y papasok doon, mga mamatay silang lahat. Now, if we apply that in our Christian life, o if apply natin sa church natin yan, you know, becoming a child of God is not walk in the park kind of life. Alam niyo, to be a Christian, o kaya yung buhay nating Kristiyano, hindi po parang picnic lang ito. Hindi po parang easy-go-lucky life ito. Alam niyo mga kapatid, ang Panginoon hindi niya ipinangako yung smooth sailing journey to us as Christians. Hindi niya pinakakong walang problema ang Christian life. Tatandaan natin, ang diablo at ang lahat ng kanyang demons are the regular characters that can hinder you in the Christian life. Kaya kung minsan mayroong struggle sa atin, kung minsan Sunday na lang parang ayaw natin magsimba. Kung minsan yung bang bibigay mo lang sa Panginoon, gagawa ang diablo para hindi ka makapagbigay para hindi ka makapaglingkod sa Panginoon. Sapagkat meron tayong mga kaaway sa Christian life. Meron laging hadlang. Meron talagang babalakid sa atin upang sa ganun hindi tayo makarating dun sa lugar kung saan nais ng Panginoon. Trials and difficulties will naturally ever be along the way. May mga pagsubok, may mga battles, tama? Kung minsan natutumba tayo, pero hindi ka kailangan na nanatiling nakatumba, nakadapat, dapat bumangon ka. Sapagkat kahit natural yung may mga kaaway, meron tayong Diyos na tutulong po sa atin para dalhin po tayo sa nais ng Diyos sa atin. But as God had the power to slay all the giants and the hidden nations, He can also defeat the giants in our Christian walk. May mga higante sa mga buhay natin kung minsan parang tinitignan natin, ang laki-laki nito, paano kung malalampasan ito? Paano mamatay-matay? Hindi mamatay-matay yung mga kaaway ko. Alright? I'm not speaking of literal enemies sapagkat ayaw natin makipag-away. Ang gusto kong sabihin yung mga bagay, yung mga higanting parang napakalaki at hindi natin ma-conquer. Yan po ay natural sa mga buhay po natin. Nandiyan yung mga pagsubok, nandiyan yung kasalanan pa rin na binabalikan natin, nandiyan yung mga bisyo, nandiyan yung sakit natin kung minsan, mga higanting hindi natin malampas-lampasan. But as God had the power to slay all the giants in Israel's time and the hidden nations, He can also defeat the giants in our Christian walk. Would you say amen to that, mga kapatid? Amen? Siya po ay may kapangyarihan para gapiin at talunin, mga kapatid, sakupin yung mga giants natin sa Christian walk natin. Yung victorious Christian life is promised to us. Yung buhay matagumpay bilang Christian ay pinangako po sa atin, mga kapatid. Katulad po ng promised land, ipinangako po sa Israel. Ganon din po tayo, ipinangako po yung Canaan land sa atin. Ipinangako po yung lupa na mataba, na talagang with milk and honey at napakaraming abundansya doon, napakaraming mga blessings doon. Yun po ang pangako ng Panginoon sa mga buhay po natin. Pero mga kapatid, hindi darating sa atin yun ng kusa. You have to work for it. You have to fight the enemies.
and we can overcome. We always fight for almost everything in the Christian life. Mga kapatid, it's a fight. Kung minsan, kailangan mo magbasa ng Bible, pero ayaw mo. But you have to fight so that you will read the Word of God. In the morning, kailangan mong bumangon para manalangin ka. Kung minsan ayaw mong manalangin, yung katawan mo ayaw, yung spirit mo ayaw. Pero you have to fight for it. Katulad ng rejoicing natin mga kapatid, yung joy ng buhay Kristiyano. Kung minsan dumarating yung malungkot tayo, discouraged tayo. Pero you have to fight for the joy of the Christian life. Everything is a fight. You have to fight for almost everything. You have to fight for your relationship with Christ. You have to fight for your families. You have to fight for your children. You have to fight for the joy in serving Him. Lahat, laban po yan mga kapatid. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi po walk in the picnic ground ang ating pong Christian life. It's a fight. May kaaway ka. Hindi pwedeng darating na lang sa'yo ang gusto mo. You have to work for it. You have to fight the enemies. We always fight for almost everything. We know that we have an enemy. Amen po ba kapatid? We have an enemy. You have to admit that. Meron tayong kaaway. Kung minsan hindi natin napapansin, pero may kaaway tayo. Kaya nga, we don't underestimate that enemy of what he can do. Huwag nating mamaliitin yung ating pong kalaban ng dyablo. But, do not ascribe too much power to him. Kung minsan, ino-overrate natin yung dyablo sa ating mga buhay. Napansin niyo ba yan? Kung minsan ganito yan. In my experience, pag nananalangin ako, ascribing everything to God. Lord, you are powerful. Lord, praise your name sapagkat ikaw ay omniscient, omnipotent God. Amen, amen. Pero pagka binanggit mo ng dyablo, di ba? Lord, walang bahagi ang dyablo sa gawain. Amen. Lord, we rebuke the devil. Amen. By the blood of the Lord Jesus. Amen. Parang ang laki-laki ng amen natin sa dyablo, pero sa Panginoon ganito lang. Parang ino-overrate natin ang dyablo. Hindi ko ibig sabihin na mamaitin natin siya. Pero wag namang i-overrate na parang siya na yung kalabang tinatapat natin sa Panginoon. Tatandaan natin, hindi hihigit ang dyablo sa Panginoon. Sapagkat ang dyablo ay kapareho nating nilalang. Pero wag tayong masyadong natatakot sa dyablo na hindi na natin tinitignan yung kapangyarihan ng Diyos. Amen? Do not underestimate him sapagkat may kapangyarihan siya. Yes. Pero wag natin masyadong i-ascribe sa kanya yung too much power na nakakalimutan na natin na pwede tayong manalo sa lahat ng laban natin sa kanya. Amen? Do not ascribe too much power to him because God is far greater than he is. Anong sabi ng 1 John 4:4? Ye are of God, little children, and have overcome the world because greater is he. Amen? That is in you than he that is in the world. Meron tayong mas makapangyarihang Diyos at ang Diyos na nasa atin, mga kapatid. He is greater than our enemy. Alright? Pangalawa po, tingnan niyo po yung verse 33. Anong sabi ng verse 33? Are you with me, mga kapatid? And there we saw the giants, the sons of Anak, which come of the giants, and we were in our own sight as grasshoppers, and so we were in their sight. Alright. They overrated the enemy. Pangalawa, they belittled their potentials. Masyadong maliit ang tingin nila sa kanilang sarili. Sabi niya, para kaming mga tipaklong sa paningin nila. Yung grasshoppers na ito, no literal grasshopper was there. Pero yung 10 spies, nakita nilang kanilang mga sarili bilang mga tipaklong compared to the giants. Literally, yes. Sapagkat aapakan lang sila bilang mga tipaklong. Kaya nga, they gave up the plan to possess the land immediately when they saw the size of the giants. Sabi niya, anong magagawa natin dito? Hindi tayo makakalaban dito. Hindi tayo mananalo sa mga kaaway natin. Alright? Alam niyo, pagka natatakot po tayo, the first thing fear does to a person or a group of people like us. Kung matatakot tayo sa mga hamon na ibinibigay sa atin ng Panginoon, kung matatakot ka sa hamon na ibinibigay sa iyo ng Panginoon, kung matatakot ka na magsuko ng buhay at alam mo tinatawag ka ng Panginoon, kung natatakot kang straighten mo ang buhay mo, kung natatakot ka, the first thing that fear would do to you, it paralyzes your ability to think and do something about your situation. Pag natakot ka, napaparalyze yung isip mo. Hindi ka na makapag-isip upang sa ganun ay
gumawa ka ng solusyon sa situation mo. Nakakalimutan mo pagka natatakot ka who you are and what you can do when you are afraid. Tama? Huwag nating kalilimutan na tayo ay mga anak ng Diyos. Tandaan natin na meron tayong Holy Spirit. And that power that was given to us is the same power where the Lord Jesus Christ resurrected from life. Can you imagine that, mga kapatid? He was dead. And on the third day, He rose again. That's the same power that is in us. Kung minsan minamaliit natin yung ating pong mga sarili. Minamaliit natin yung kakayanan natin. Hindi ko kaya yan. Pastor, hindi ko po kayang ganito. Hindi ko po kayang iwan ng bisyo ko. Hindi po ko kayang iwan ng ganito. Hindi ko kayang gawin ng pinagagawa mo sapagkat minamaliit mo yung sarili mo. Taas-taasan mo naman yung tingin mo sa sarili mo, kapatid. Ano sabi ng Bible? But as many as receiving, to them gave He power to become the children of God, sons of God. Anak ka ng Diyos. Huwag mo sasabihin na wala kang abilidad. Huwag mo sasabihin na mahirap ka lang. Huwag mo sasabihin na Pilipino ka lang. Mga kapatid, anak ka ng Diyos at wala nang hihigit pa doon. Do not underestimate or do not belittle your potentials dahil lamang natatakot ka. The children of God forgot that they were God's chosen nation. Dahil sa takot, parang nag-shrink sila. At pagkatapos, they look at themselves as useless grasshoppers because of their fear. Another thing that fear can do to you, it blinds you so you won't see your potential. Pagka natatakot ka, parang bulag ka. Hindi mo nakikita yung potential mo. Hindi mo nga nakikita yung realidad ng buhay. And you won't see beyond the here and now. Graceway, yung team natin, Graceway and Beyond. We will not see the beyond. Kung tayo ay matatakot, ano naman yan? World Missions Conference naman yan. Lalakihan ko naman ang faith promise ko. Natatakot tayo. Para bang makukuhaan tayo ng malaking pera naman. Ano ba yan? World Missions Conference, magbibigay na naman tayo. Do not be afraid. Huwag nating mamaliitin yung kayang gawin ng Panginoon sa ating iglesia. Amen? Utos po sa atin yung missions, hindi lamang po sa Pilipinas, kundi Philippines and beyond. Simultaneously, sabi nga ng discipleship hour natin, both, di ba? Yung lahat ng bayan, sabay-sabay po yan. While we are doing missions at Graceway and in the Philippines, we should support foreign missionaries as well. And do not be afraid, sapagkat pagka natakot tayo, hindi natin maaabot yung potential na kayang gawin ng Panginoon sa pamagitan po ng ating iglesia. Are you with me, mga kapatid? Nandiyan po ba kayo? Nakasakay po ba kayo sa biyahe natin, mga kapatid, bilang isang church? It blinds you, so see your potential. At saka ito, pagka tayo natatakot, it robs you of vision. Wala ng vision ang church natin pagka natakot tayo. Pagka sinabi natin, okay na tayo rito. Ganito na lang tayo rito. You know, kung natakot tayong lahat, mga kapatid, at nanatili tayo sa maliit na church building natin, wala tayong church building na ito. Pero thank God for your dads and moms during that time na gusto nating makamtan ng lupang ito. Hindi tayo natakot, mga kapatid. Ayokong gamitin yung isinugal natin. Ayokong gamitin yung salitang itinaya natin. Ang gusto kong sabihin sa iyo, sumuong tayo na may pananampalataya sapagkat hindi tayo natakot. Amen? Wala naman tayong mga pera, walang milyonaryo sa atin, pero hindi tayo natakot. Sapagkat nakita natin yung potential na kayang gawin ng Panginoon sa church natin. Sapagkat na-overcome natin yung takot. Amen? Nakalimutan yata nila ng lupa ay sa kanila. Bago pa sila makarating doon, kanila na yun. Kumbaga, yung title, nakasulat na yung pangalan sa kanila. It is the inheritance of their children. Can you imagine? Ito yung pagdadala namin sa mga anak namin at kahit wala na kami, ito yung ipapamana namin sa kanila. They only have to claim it. Pero naduwag sila. It was cowardice of them not to fight for their families and the things they love most. Parents, you listen to me. Alam niyo ba kung bakit nagpapatuloy tayong maglingkod? Sapagkat meron tayong mga anak, meron tayong mga apo, at gusto natin kahit wala na tayo, kanila pa rin yung mission na ito. Kanila pa rin ang gawain ito at magpapatuloy nila yung Graceway and Beyond. Another thing that fear can do to you, it will destroy your integrity. Look at verse 32. Dahil natakot sila, nagsinungaling sila. They slandered the land. They maligned the land. They did not tell the truth about the land. Ang sabi ng verse 32, and they brought
up an evil report of the land which they had searched unto the children of Israel, saying, the land through which we have gone to search it is a land that eateth up the inhabitants thereof. Kumakain sila ng mga tao ron. That's slander. That's a lie. Tama? Pwede silang pumatay pero yung kumakain, I don't know about that. Ibig sabihin, nag-invento sila sapagkat natatakot sila. Sometimes, because we are afraid, we invent stories upang sa ganun hindi tayo makasunod sa Panginoon. Katulad ng inuutusan ng sabi ng Proverbs, there's a lion on the way. Lion? Hindi ba gagawin natin ang lahat ng excuse? Sasabihin natin, may leon doon, kaya hindi ako susunod sa'yo, kakainin ako ng leon. Ang dami natin excuse. Pero yung excuse natin, ano yun? Puhunan yun ng takot natin, mga kapatid. Nang gagaling yung excuse natin dahil sa takot natin. Kung minsan alam mong tinatawag ka, kailangan magsuko ka ng buhay, pero natatakot ka at gagawin mo lahat ng pagsisinungaling, yung hindi totoo sasabihin mo sa sarili mo upang sa mapaniwala mo. At alam natin pagka patuloy ka nagsisinungaling, and if a lie is repeated, okay, repeated again and again, it becomes true to you. Kaya paniniwalaan mo na yon. Marami sa atin, tinatawag ng Panginoon. May mga taong kailangan nating ibigay. May mga taong kailangan nating i-give up. May mga bagay na kailangan nating iwan. Pero natatakot tayo sapagkat hindi natin kayang paniwalaan yung Panginoon natin at iimbento tayo ng mga kasinungalingan sa buhay natin. Diba? Yung integrity nila, nasan yung integrity nila? They lied to themselves. They maligned and attacked the land which God was giving to them. Can you imagine? This land was their inheritance. Ang Diyos nagbibigay sa kanila. And yet, they told false stories about the land. Paano yun? Parang ang Diyos ang ginagawa nilang sinungaling. Parang hindi totoo yung pangako ng Panginoon sa kanila. The Christian life, mga kapatid, pinangako sa atin na magtatagumpay ang lahat ng Kristiyano. Amen. Makapaglilingkod tayo, makakapag-overcome. Pero pagka sinasabi mo, hindi mo kaya. Pagka sinabi mo, hindi ka kayang sumunod, ginagawa mong sinungaling ang Diyos sapagkat ang Diyos nasa iyo. At dahil doon, kaya mong sumunod kung talagang gugustuhin mo lang. Amen. Amen? At this point, lahat ng nakarehistro ngayon sa thoughts nila were the giants. Nakalimutan na nila yung lahat ng magagandang bagay doon. Parang they shrank into grasshoppers because of fear. Hindi na nga nila binabanggit yung grapes eh. Siguro, nung nakita si Moses sa kasi Aaron, bilitaw na kagad nila yung lahat ng kanilang dalang grapes. At siguro tinakpan ba nila ng kanilang mga balabal para hindi makita. At sasabihin, nako, napakalalaki ng mga tao doon, mga grasshoppers lang tayo. Kumakain ng mga tao, yung mga tao doon. No more mention of the grapes, the pomegranates, the figs. No more mention of flowing with milk and honey. You see, fear can get you focused on the wrong things. Pagka tayo natatakot, mag-focus tayo sa mga maling mga bagay. Kaya huwag matakot. And then number 4, what fear can do to you, it causes others to be afraid also. Fear is a contagion. O kaya, contagious po ito. Nakakahawa po yung takot. Naranasin ba nung malilit tayo? Tapos dadaan yung barkada mo, maliliit. Naglaro kayo doon sa maliwanag. At ngayon, uwian na. At pagkatapos dadaan kayo doon sa madidilim. Tapos pag biglang may tatakbo po, tatakbo lahat sapagkat nakakahawa yung takot. Ha? Yung mga iba, walang epekto sa inyo. Hindi kayo nagdaan siguro sa pagkabata. Naranasin niyo ba yung mga kapatid? Yung nagtatakutan kayo, pare-pareho kayong nanood ng horror movie, pagkatapos merong sisigaw, pagkatapos pare-pareho kayong matatakot. Sapagkat yung takot nakakahawa. Kaya huwag matakot. Instead, tayo ay magpakita ng tapang at tatag. Lumaban tayo mga kapatid. Tanggapin natin yung mga hamon. Tama? Sapagkat kung nakakahawa yung takot, nakakahawa rin yung katatagan. Pagka matatag ka, matatag din ang pamilya mo, matatag yung simbahan natin. Kaya pare-pareho tayong matapang sa lahat ng hamon na darating sa mga buhay natin. Graduate, 28 years ka na. Dapat hindi na tayo natatakot sapagkat for 28 years, nakita natin kung paano tayo tinawid ng Diyos sa lahat ng mga pagsubok natin. Amen? Sino magsasabi niyan, mga kapatid? Sino magsasabi na yung mga ibang mga tao rin gustong bumili ng lupang ito, kumakatok sila riyan, hindi nyo alam, may kumakatok din, sasabihin, kami ang makakabili ng lupang ito, lalayas na kayo dyan. Siyempre natatakot tayo.
Pero pagka nag-meeting tayo, sinabi natin, ang lupang ito ay ibibigay sa atin ng Panginoon. Ibinigay ng Diyos. Bakit? Sapagkat hindi tayo natakot. Yung takot, ipaparalyze ka, mga kapatid. And then also, that fear, it takes away opportunity to pursue God's purpose for you. Tingnan mo, Israel wasted 40 years in the wilderness. Lost time and opportunity. Marami sa inyo nagsasabi, kung sinunod ko lang ang Panginoon many years ago, sana nakarating na ako dun sa plano ng Panginoon sa akin. Pero nagpaikot-ikot ka eh. It may not be 40 years, pero alam mo, yung mga sinayang mong mga araw, sinayang mong mga opportunity. Now, this is the season of the first ripe grapes. Graceway, stop wasting your time. Graceway, stop roaming around the wilderness. It is the season of the first ripe grapes. Go inside Canaan land and conquer the promised land now na. Fear is a very negative attitude. And then not only that, tignan mo ha, they overrated the enemy, they belittled themselves, and then they overlooked its provisions. In verse 23, balik kayo sa verse 23. Ano sabi ng verse 23? Ano sabi? And they came unto the brook of Esco and cut down from thence a branch with one cluster of grapes. Can you play your imagination for a while? Yung grapes, pagka bumili tayo, di ba? Hindi tayo makabili ng marami, di ba? Bibili tayo ng ganito kapiraso. Tama? Ganyan lang, ganyan. Pero yung ubas doon, mga kapatid, karga-karga nila at dalawang kakarga. Hindi naman saba ang kanilang karga. Pwede pa yung kung dalawang saba magkabila. Tama? At pagkatapos subuhatin. Pero hindi. Uvas. Uvas. Diba? Kastila, uvas. Diba? Grapes ito, grapes. Hindi ko alam kung seedless. Tulungan niyo ako, paano tinatanim yung seedless grapes? Ha? Paano kaya tinatanim yung seedless? Saan ang galing yung bunga ng seedless? Wala namang seed, di ba? Paano yun? Ha? Ano? O ginagraft nila, tama? Salamat ha. Okay. Alam ko na ngayon. Pero nandun tayo sa ubas. Gusto ko lang kayong gisingin. Yung mga antok na gano'n. Imagine mo, nakasayad pa siguro sa lupa yung gano'n sila. Pero at this time, because of their negative response, they overlook its provisions. Provisions not only for them, but the provisions of their future generation. Iniisip mo yun, na wala yung opportunity, hindi nila nakita yung vision nila. Pagka pumasok sila ron, buhay sila. Hindi lang silang buhay, kundi buhay yung next generations. Actually, if they would fight for their families, for their lineage, for their race. Lahat ng kanilang magiging anak at apo at kaapo-apuhan, meron na silang provisions. Pero hindi mga kapatid, sinayin nila yung opportunity because of their negative response. Sapagkat Canaan was a food basket. Mga kapatid, masagana yung Canaan land. Kaya nga dinadala sila ng Panginoon doon. Sapagkat alam ng Panginoon na provided for yung mga pangailangan nila. And yet, they chose to roam around the wilderness with manna every day of their lives. With quail. Sabi nila yung quail, mataas daw yung cholesterol. Kaya maraming nangamatay sa kanila sa wilderness sapagkat kumain sila araw-araw ng pugo. Kaya wag na kayong kakain ng pugo. Ni itlog ng pugo, wag na kayong kakain. I'm making that up. Pero pinili nila yun. It was abundant, flowing with milk and honey. It was fertile land for crops, green for cattle raising. It was a sojourner's dreamland. It was a pilgrim's final destination. No wonder yung mga higante ay nananahan doon to sustain their gigantic appetite for food. Kaya marami higante roon, naglakihan sila sapagkat sakana. At saka hindi sila alis doon sapagkat kailangan nila na maraming kakain sapagkat mga higante sila. Giants and all. Nevertheless, it was the best land God offers to Israel. Okay, meron silang mga iba't ibang lahi doon, the Hittites and all that, Ites, at saka yung giants. Pero mga kapatid, dapat ang nakita nila yung kasaganaan ng lupa. Okay, may giants. May marami mga tao. Pero dapat ang nakita nila. Let me apply this in our Christian life. Alam niyo ba mga kapatid, there is no better state than to be a child of God.
There is no life I would rather have other than the Christian life. Hindi ibig sabihin ng Christian life ay walang mga problema. Sure, we have some giants to fight. We have trials, we have persecutions and temptations. But these are normal. Normal lang po sa buhay Kristiyano ito. To live for Christ is still the best life. Ang mabuhay para kay Kristo, ito pa rin ang pinakamagandang buhay dito sa lupa. And to have a church like Graceway Bible Baptist Church, to have the most important book to guide us, to have a community like Graceway is the best moment you can have in life. Na yung mga iba hindi kumbinsido sapagkat meron kayong tinitignan na hindi ako naniwala rin sapagkat meron pang mas mabuting buhay kaysa sa Christian life. I tell you, mga kapatid, pagdating mo sa langit, marirealize mo that the best life is the Christian life. Kung minsan, ino-overlook natin what the Christian life can provide for us. Sapagkat we just know what we have in life. Yun lang ang alam natin. Sapagkat, okay, kakain na ako dito, may trabaho ko, may damit ako, meron akong kamang hinihigan, at ang lahat na yun, okay na sa akin. Mga kapatid, life is more than that. Ang buhay ay higit pa doon. Amen? Kaya nga, ang problema natin, we are looking something else in some other places sapagkat akala natin yung promised land ay hindi para sa atin. Kaya nga itong mga to, imbes na pumasok sila ron, anong ginawa nila? Nag-ikot-ikot sila. Sapagkat iniisip nila, ay hindi doon yung provision ng Panginoon dito sa wilderness sa provision. Lo and behold, sinong nandun sa wilderness? Every day, they were pursued by their enemy. Tapos there was one time na wala silang iinumin. Tapos nagutom sila. And then one time there were serpents that bit almost everyone and many or thousands of them died. You see, pagka halimbawa may nakita tayong mas maganda pang buhay kaysa sa Christian life, mapapahamak ka mga kapatid eh. The Christian life is the best life. Kahit may mga pagsubok, kahit may mga Brother Anton, Brother Santi, Brother Jojo, lahat ng yan, ang Christian life pa rin yung pinakamagandang buhay sa mundo ito. Yeah, pwede kayo pumalakpak mga kapatid. Nakita nila at nahawakan nila at natikman nila yung mga bunga doon. They even bought some with them. Hawak-hawak nila yung possessions na yun. Yet they meant nothing to them. Wala pa rin kahulugan sa kanila yun. Meron ka ng buhay na wala hanggan. Yung mercy ng Panginoon sa kanan. Yung biyaya ng Diyos sa gala. Yung kagalakan nandyan. Nasa yung lahat ng kailangan mo. Wala pa bang kahulugan sa iyo yan, mga kapatid? Ini-ignore po ba rin yung provision ng Panginoon? Kasi nakikita mo lang provision yung material. Pero yung emotional, yung spiritual, yung mental, hindi ba provision ng Panginoon yan? They still ignored and devalued them. Sana mga kapatid, aminin natin ang katotohanan. Ang mabuhay para kay Kristo, ang magkaroon ng aklat na katulad ng Bible, ang magkaroon ng church sa katulad ng Graceway Bible Baptist Church, ang katulad ng may panalangin tayo at nakapaglilingkod tayo. That's the best part of this life, mga kapatid. And then pangapat, apat lang tayo. Maga pa naman. Tsaka siyempre, maniningil pa ako ng mga commitments ninyo. Tawa naman kayo mga kapatid. Ano pa kayo? Bibiro lang ako. Pero ang biro pwedeng totoo. Dala nyo ba yung mga commitments ninyo? Parang wala dito mga kapatid. I-review natin. Una sa lahat, they overrated its people. The people of the land. They belittled their potentials. Pangatlo, they overlooked its provisions, and then they forgot the presence of the Lord. Yun ang pinakamatindi. Nakalimutan nila na kasama nila ang Diyos. At kung babalik sila sa Egypt, mag-isa na lang sila sapagkat wala na ang Diyos sa kanila. Nung umalis sila ron, ang Diyos wala na rin doon sa Egypt. Ibig sabihin, wala na silang babalikan doon. Let me tell you this, nung na-save ka, sabihin ko sa iyo, wala ka nang babalikan sa sanglibutan. The world has nothing for you anymore.
ang buhay mo ay kay Kristo na. At nung inalis ka ni Kristo sa libutan, ibig sabihin, kung bumalik ka ron, hindi ka nasasamahan ni Kristo. Wala na si Kristo ron, mga kapatid, sa libutan. Si Kristo ay magiging kasama mo sa journey mo in the Christian life. Ito mga ito, nakalimutan nila, nakasama nilang Diyos. Nakakita nila yung mga higante. Nakakita nila yung mga ubas. They all saw themselves as grasshoppers. Pero si Joshua lang at saka si Caleb ang naiiba. They saw God. Tignan mo yung verse 6 to 9. Ang sabi ng 6 to 9. Chapter 14. Ang sabi niyan, and Joshua the son of Nun and Caleb the son of Jephunneh, which were of them that searched the land, rent their clothes, and they spake unto all the company of the children of Israel, saying, the land which we passed through the search, it is an exceeding good land. If the Lord delight in us, then He will bring us unto this land, and give it us, a land which floweth with milk and honey. Only rebel not ye against the Lord, neither fear ye the people of the land, for they are bread for us. Their defense is departed from them, and the Lord is with us. Fear them not. Yung mga iba, ang tingin nila, mga grasshoppers sila. Pero ito, iba sila, ang tingin nila sa mga higante. Pagkain natin ang mga yan. They are bread for us. Ibig sabihin yan, if we're talking about idiomatic expression, chicken feed lang ang mga yan sa atin. Because Joshua and Caleb, they were made of different characters. Lahat ng kanilang obstacles at saka yung hardships, they knew that God was in all of this. Ang nakita nila, hindi yung kanilang present situation. They saw the epilogue of this story already. Yung bang epilogue na, and they lived happily ever after. Di ba? Pag gano'n, di ba? Yun ang nakita nila. Sabi niya, di baling mga higante yan, di baling mga, merong mga Hittites yan, Jebusites dyan. Pero nakita nila, yung presensya ng Panginoon ay nasa kanila. May takot ba sa Christian life, believer in Christ? At tandaan mo, pinangako sa'yo na hindi ka iiwan, hindi ka pababayaan, but the Lord is with you. Tama? Ang Holy Spirit nga niya, nasa iyo eh. Taas mong kamay mo kung ikaw ay believer in Christ. Amen? Kung saved ka, sana hindi maging parang kwentong kutsero lang ito. Parang alamat lang sa'yo. At parang kinuwento lang ni Lola Basyang. Totoo, ang Holy Spirit ay nasa iyo. Pinangako ng Bible yan, pinangako ng salita ng Diyos yan. Ang nangako riyan, ang Diyos mismo. Lalo na kung tayo ay gumaganap ng Great Commission na sabi ni Jesus Christ, and lo, I am with you always, even to the end of the world. Si Joshua and Caleb, these were two men of faith. Ano sabi sa verse 9? They are bread for us. Their defense is departed from them, ang sabi niya. Hindi na nila may pagtatanggol ng kanilang mga sarili. Talo na ang mga yan sa atin. They were not yet fighting, but Joshua and Caleb claimed that they were conquerors already. Mga kapatid, sana po ay ganun tayo. Sana nakikita natin yung dulo ng kwento natin at ang dulo ng kwento natin, wagi tayo mga kapatid. We are the winners. We are on the winning side. Kung si Jesus Christ ay conqueror at siya yung victor, edi kasama tayo sa kanyang pagwawagi because we are with Him and He's with us. Ewan ko kung may kahulugan yung sinasabi ko sa inyo, pero sana po ay paniwalaan ninyo yung sinasabi ng Bible. Amen? At hindi lang yon, they were men of action. Ang sabi niya, let us go up at once and possess it. Ngayon na. Walang delay. They were men of actions. They were ready to fight. Siguro habang sinasabi ng dalawang ito, humugot sila ng mga sword nila, let us go up at once. Tapos kumikislap-kislap pa yung sword. Tapos kumikat. Tapos nagdilim. Tapos limuwanag. Pelikula na pala yun, kapatid. They were men of action. They were warriors. At sabi niya, we are well able to overcome it. Parang sinasabi niya, we are all equipped. We have what it takes to be conquerors of the promised land. Kaya natin ito.
Pero yung mga iba nakaganan, naduduwag sapagkat natatakot sila. Pero ito, iba sila. Alam niyo si Caleb, mag-side story lang ako kay si Caleb. Si Caleb, nung pagkatapos ng 40 years, nung hatian na ng lupa, nung nakapasok na sila, by the way, yung 10 spies na ito at saka lahat ng mga lalaki ay nangamatay sapagkat hindi sila naniwala. Pinatay ng Diyos lahat sila doon sa wilderness. Pagkatapos yung mga new generation at saka kasama si Joshua at Caleb, although matanda na sila, ang sabi ni Caleb doon sa Joshua chapter 14 verse 10 to 12, pasahin ko lang sa inyo. And now behold, the Lord had kept me alive, as he said, this 45 years. After 45 years, buhay pa rin. By this time, 85 years old na siya. Even since the Lord spake this word unto Moses, while the children of Israel wandered in the wilderness, and now, lo, I am this day 85 years old. 85 na ako ngayon. And yet, I am as strong this day as I was in the day that Moses sent me. Sabi niya, kung gaano ko kalakas noon, malakas pa rin ako kasing lakas ako ng aking kabataan. Hindi nawala, hindi kumupas yung lakas niya. And I can sense yung kanyang faith sa Panginoon, hindi rin kumupas. Mga kapatid, sana hanggang tumanda tayo, naglilingkod pa rin tayo sa Panginoon. Hindi habang tumatanda tayo, parang gusto natin magpahinga at sabihin natin, this is it. Ayoko na. Pagka matagal ka ng Kristiyano, parang nagsasawa ka na. Maraming ang young people, hindi pa sila tumatanda. Tumigil na silang umawit sa choir, tumigil na sila mag-Sunday school, tumigil sila mag-discipleship. Sana hanggang tayo tumanda, makita ng Panginoon na handa pa rin tayong lumaban at tanggapin yung hamon ng Panginoon sa mga buhay natin bilang mga anak ng Diyos. 85 na siya. Sabi niya, ibigay mo sa akin yung pangako mo noon. Natatandaan ko na sinabi mo na talagang ibibigay mo sa akin ang bundok na yun. Anong bundok na yun? Yung bundok na yun, doon nakatira yung mga higante. Sapagkat mga kapatid, hindi pa siya tapos. Alam niyang may mga higante pa rin papatayin. Ang sabi niya, there is more to conquer. There are more giants to kill. Ano ba itong si Caleb? Ito ay galing sa tribo ng Judah. Sino yung tribo ng Judah na mamamatay ng higante? Hindi ba si David, mga kapatid? Siyang pumatay kay Goliath. Lahi ni David to. Pumapatay ng higante. Kaya kung higante ka, huwag kang tatabi-tabi rito. Baka ikaw ay maputulan ng tenga. They were warriors. So sabi niya, as yet I am strong this day as I was in the day that Moses sent me. As my strength was then, even so is my strength now for war. Both to go out and to come in. Ibig sabihin, both to go out, lulusob at makikipaglaban, at buhay siya, babalik siya. Buhay siya. Babalik siya. To go out and to come in. Ang sabi niya, now therefore, give me this mountain. Whereof the Lord spake in that day, for thou heardest in that day how the Anakims were there, and that the cities were great and fenced. If so be the Lord will be with me, then I shall be able to drive them out, as the Lord said. Can you imagine? Matanda na siya, pero gusto pa siyang makipaglaban. Sana ganun tayo, kahit matanda na tayo, mga kapatid. Kamatayan lang ang pipigil sa atin na maglingkod sa Panginoon. Amen? Sabi niya, meron pang, give me this mountain. Ano kaya bundok na yun? Alam niyo, sasabihin ko siya, ako meron pang gustong makita sa church natin. Yun ang aking mountain. At sinasabi ko, Lord, give me that mountain. Gusto kong makita yun. Habang nabubuhay ako. At hindi pa ako kinukulo, I want that mountain. Kayo po, mga kapatid, ano yung mountain ninyo na gusto nyo sakupin? Tumigil na ba kayo na mangarap? Tumigil na ba kayo ng goal ninyo? Huwag, mga kapatid. Habang nabubuhay tayo, dapat magkaroon kayo ng mountain. Sapagkat merong pang laban. Hindi humihinto yung laban. Habang kayo, mga kapatid, ay tumatanda, dapat patuloy niyong hinahasa yung sword ninyo. Sapagkat at any moment, tayo sasabihin ng Panginoon na, sige, punta ka na ron at patayin mo yung mga natitirang higante sa buhay mo. Kuminsan may mga higante sa pamilya natin. Kuminsan may mga higante sa mga sariling mga buhay natin na hindi natin matalo-talo. Kaya habang tumatanda ka, dapat nagpapakalakas ka. And when the time comes, sasabi ng Panginoon, go ahead. Sabi niya, unleash your sword and then fight. And then conquer those giants in your life. Ganun na ba tayo, mga kapatid? Ayaw nating lumaban. Parang sinurrender na natin yung mga sword natin. Ayaw ng sword mo, kinakalawang na. Get the sword once again at hasain mong muli.
at patalasin mo sapagkat kailangan mo pang lumaban. That's like Caleb. He was a warrior and not a wimp. Hindi siya duwag. Sabi niya, I want that mountain. Alam natin ang mountain yan, dwelling place niyan, mga higante yan. Caleb wanted more fight in his fading years. He just couldn't have enough of God's miracles and blessings. Di ba? Miracle na yung nabuhay siya, di ba? Pero hindi pa siya tapos. Sabi niya, gusto ko pong makita one more time ng isang malaking milagro sa buhay ko. Kayo po, nagsawa na ba kayo sa milagro sa buhay niyo, mga kapatid? Ayaw niyo bang makakita ng isa pang milagro sa buhay ninyo? Na yung parang imposibleng makamtan ninyo ay mangyayari habang kayo buhay pa? Just keep fighting, mga kapatid. Meron pa. Meron pang ipapakitang himala ang Panginoon Diyos sa mga buhay natin. Hindi natatapos yung miracle sapagkat God is a God of miracles. God is a God of impossible things to happen in your life. Huwag kayong titigil, mga kapatid. Hindi ako niniwala ang Diyos ay papayag at ganyan ka na lang. Hindi! Ang Diyos meron pa siyang mas malaking bagay sa'yo. Kaya kunin mo yung, damputin mo yung sword na yan at makipaglaban ka. At ikaw ay muling humayo doon at pagkatapos ay itaas mo yung sword mo at sabihin mo, Lord, I'm still here. One more miracle, Lord. One more miracle in my life. Ang dahilan, mga kapatid, kung bakit maraming mga Kristiyano, yung bang they find the Christian life boring, parang, di ba, yung weekly, parang ordinary, unchanging, no challenge, flow of the Christian life, nothing extraordinary, supernatural, amazing event. Parang gano'n lang tayo, di ba? Here is your cure for your boring Christian life or monotony. Do not play safe in your Christian life. Huwag ka mag-play safe. Alam mo yung pasimba-simba, playing safe yun, mga kapatid eh. I-challenge mo yung sarili mo to do the radical, yung extraordinary. Attempt to get an unknown territory where faith can unleash its potential. Kasi pagka routinary na lang yan, yung faith hindi na pa-practice, mga kapatid eh. Pero pagka gumawa ka ng isang bagay, na parang kinatatakutan mo, pero ginawa mo pa rin, di ba? Like starting a mission work, o kaya giving above and beyond what you can give. Pagka ito ay ginawa natin, mga kapatid, yung faith natin ma-unleash. At kung saan na-unleash yung faith natin, doon gumagawa, doon nagpe-perform yung biyaya ng Diyos. Yung hindi pa natin sukat akalain, hindi pa natin sukat nakita, makikita natin pagka ang faith ay na-unleash sa ating mga Christian life. Amen? So, para hindi na maging boring ang Christian life mo, paulit-ulit na lang, routinary na lang, maging radical ka. The extraordinary. Attempt to get an unknown territory where faith can unleash its potential. Acquaint yourself with words like sacrifice. May sacrifice pa ba sa buhay mo? Yung generosity, meron mo ba yan? Strive, excellence, extra mile, unselfishness in others. Orient yourself with weeping, praying, fasting, servanthood, leadership, lordship, submission, obedience, narrow road, heavier side, unpopular, mission, discipleship, and more. I-acquaint mo yung sarili mo sa mga bagay na ito. Okay? I-add mo sila sa vocabulary ng buhay mo. Hindi yung easy, chill lang, happy lang kind of Christian life. This is not biblical, ladies and gentlemen. We shall not only reign with Him, but to suffer with Him. Si Joshua at saka si Caleb, sila lang yung dalawang lalaki who came out from Egypt na nakita nila yung promised land because of their faith. Sana, mga kapatid, sa lifetime natin, makita natin na pare-pareho habang buhay tayo natin kung ano talaga yung dulo na pupuntahan ng Graceway Bible Baptist Church. Walang mamamatay, mga kapatid. Lalo na yung mga may commitment, huwag muna kayong mamamatay. Believe that there is a promised land for all of us, mga kapatid. It may be a point in your Christian life where you defeat every temptation. It may be a place of service and delight you finally found. It may be a point of contentment and gratefulness. Look unto God in faith. Amen? Magtiwala tayo sa Panginoon. Sapagkat kung lagi mo nalang tinitingnan yung mga higante sa buhay mo, hindi ka pwedeng sumulong sa buhay mo. Hindi ka pwedeng magkaroon ng victorious Christian life.
If you look at yourself and see your conditions, you will never move forward. Ngayong umagang ito, see a loving and caring God. See Him on His throne like the first time and gaze at Him in wonder and awe. Like Joshua and Caleb, keep trusting God, keep fighting fear, keep winning over the enemy. Huwag ka magiging komportabling, ganito na lang ako. No, meron pang gagawin ng Diyos sa buhay mo. Amen? Tumayo tayo lahat. Awin din natin yung trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to